2025 na at bagong taon na at mukhang maraming mga pagbabago na nangyayari sa buhay nating lahat. Pero alam mo ba ang isang bagay na hindi pa nagbabago sa Pilipinas? Ito ang korupsyon. At sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 paraan kung paano natin sa ating personal na kapasidad maititigil ang korupsyon sa Pilipinas. O at least kahit paano mabawasan ang korupsyon. Okay, umpisa na natin to. Unang-una, hindi dapat natin i-normalize ang korupsyon. Kasi yun ang problema sa Pilipinas ngayon. Sobrang normal na ang korupsyon na parang tanggap na nating lahat yan, na parang normal na yan at okay lang yan. Dahil wala naman tayong magagawa, kaya pasensyahan na lang. At hindi lang yun, may iba pa nga sa atin dahil ginagawa na nga ng iba, gagawin na rin natin at magiging corrupt na rin tayo. So ano ba ang pwede natin gawin para hindi naman normalize itong korupsyon na to? Ang unang pwede natin gawin ay huwag nating iniidolo ang ating mga corrupt na politiko. Kasi po meron tayong kultura dito sa Pilipinas na pag nakakita tayo ng politician, parang tuwan-tuwa pa tayo at nakikipag-picture pa tayo dito sa mga corrupt na politiko na to. Tapos alam mo yung naririnig ko pa minsan-minsan sa mga kakilala ko at mga ibang tao, ay wow, ang yaman niya dahil congressman siya o kaya mayor siya o dahil nasa gobyerno siya kaya ang yaman niya, na parang okay lang. Hindi ba kayo nag-iisip pag sinasabi nyo yan? Parang ina-admit nyo na mayaman nga siya dahil nagnanakaw siya sa kaban ng bayan, o hindi ba nyo alam na doon nanggagaling yung kayamanan ng mga iniidolo nyong mga politiko? So yan po yung pinakaunang kailangan itigil na natin. Alalahanin nyo na pag mayaman ang mga politiko na to, tapos hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pera nila, parang wala silang mga legitimate na business o kaya pinanggagalingan ng pera nila, kadalasan, corrupt yung mga yan. Kaya wag na nyong iniidolo yung mga yan dahil ang pera nila ay nakaw yan sa kaban ng bayan. Pangalawa, pag may nakita kang ginagawang korupsyon o kalokohan ng mga politiko, i-call out natin yan sa social media. Mag-comment ka, mag-post ka, mag-share ka ng mga post ng mga ginagawa nilang kalokohan. Kasi sa ganung paraan, marirealize ng ating mga politiko na alam natin ang kalokohan na ginagawa nila. At pag marami tayong pumupuna dito sa mga politikong to, bumibigay din yan at tumitino yung mga politiko na yan. Pangatlo, tama na ang pagboboto dito sa mga corrupt na politiko na to. Alam po nyo kung convicted na yan o may mga kalokohan na nakadikit sa pangalan niya o kaya nakapagtataka kung saan nagagaling yung yaman niya, huwag na nyong iboto yung mga yan. Kasi yan po yung problema sa ating mga kababayan. Alam na nga nating corrupt, binoboto pa natin. At may mga naririnig nga akong iba, sinasabi nga nila na okay lang na corrupt basta may nagawang tama para sa akin o sa aking pamilya, iboboto ko yan kahit ninanakaw niya yung pera. Hindi po tama yon. At pag ganyan ang pag-iisip mo at pag ang damot mong iniisip mo lang ang sarili mo at hindi mo iniisip ang iyong bansa, sa ganon, isa ka sa mga nagdadagdag sa problema ng korupsyon at kaya malakas ang loob nito mga politikong to dahil sa mga tulad mo. Okay, ang susunod naman, ano ang pwede natin gawin sa ating personal na kapasidad para sa ating sarili para maitigil ang korupsyon? Alam po nyo kung bakit kinukonsente natin ang mga korupsyon na nangyayari sa ating paligid? Dahil siguro po tayo din may mga ginagawa tayong mga maliliit na bagay na tingin natin wala namang napapahamak, pero yung ginagawa natin ay isang uri ng korupsyon. At yung po ang hindi pagsusunod sa batas at hindi pagre-respeto sa batas. Kaya ang pang-apat na pwede nyong gawing pagbabago para maitigil ang korupsyon ay yung magrespeto at sumunod sa ating batas. Huwag po naghahanap ng mga shortcuts o kaya pag red light, dumadaan sa red light o kaya pag no left turn, magle-left turn ka, nakalagay bawal mag-U-turn, nag-U-turn ka. Pag hindi ka sumusunod sa batas, ang ibig sabihin lang naman yan ay tingin mo ay above the law ka o kaya may pagka-entitled ka o kaya tingin mo hindi nag-a-apply yung batas sa'yo. At yung ganyang ugali ang rason kung bakit natotolerate mo yung korupsyon na nangyayari sa buong bansa. Kasi kung ikaw mismo wala kang integridad, paano mo aasahan ng mga ibang tao magkaroon ng integridad? At yung huling pagbabago na pwede mong gawin para maitigil ang korupsyon ay itigil mo na yung pagbabribe mo ng kahit sino man. Kung policeman yan o kaya isang government official o kaya pagpapalakad ng mga papeles, yung pagbibigay po ng bribe o suhol ay hindi po nakakatulong sa ating bansa.
At kahit tingin nyo maliit na bagay lang yan, hindi po maliit na bagay yan. Kaya nga binanggit ko kanina na importante na magkaroon ka ng integridad. Kasi kung ikaw mismo, sinusubukan mo lumusot sa mga violation mo, o kaya ayaw mong sumunod sa batas, o kaya gusto mong gumawa ng mga shortcut at nagbabayad ka ng mga suhol para mapabilis ang mga proseso, edi isa ka rin sa problema. Kaya huwag ka magagalit sa ating mga liderato o mga pinuno na korap kung ikaw mismo ginagawa mo itong mga bagay na to. At yan yung 5 paraan para pwede nating maitigil ang korupsyon. At meron pala akong bonus na idadagdag na isa pang pwede nyong gawin pag may nahuli kayo na isang politiko o government official na corrupt. Nalaman ko lang na may website pala ang ating gobyerno na pwede kang magsumbong kung may nakikita kang korupsyon na nangyayari sa inyong paligid. At i-dial mo lang itong 8888, yung Citizens Complaint Hotline. At nakita ko lang ito sa website nila na 8888.gov.ph. At maraming paraan kung paano pwede kang mag-report ng korupsyon na nangyayari sa gobyerno natin. Pwede kang tumawag o kaya pwede kang mag-text sa kanila. At pwede ka rin mag-file ng complaint sa kanilang website. At itong website na to ay 24 hours a day, 7 days a week. At according to their website, makakapagbigay sila ng concrete actions sa inyong mga complaint within 72 hours. Kaya subukan nga natin to, tignan natin kung kaya ba nilang itupad itong ginagawa nilang hotline para maitigil na ang korupsyon. O ayan na ang aking mga suggestions kung paano natin maitigil ang korupsyon. Kayo, ano sa tingin nyo? Meron ba kayong mga isa-suggest na ibang paraan kung paano maitigil ang korupsyon? O kaya anong ginagawa nyo sa sarili nyong paraan kung paano maitigil ang korupsyon? Isulat lang nyo lahat yan sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyong lahat. Ito si Chris Tan at magkita-kita tayo ngayong bagong taon ng 2025.